Mga pards, so ito ipapakita ko sa inyo yung asinan ko na minana ko sa aking mga magulang. So matagal na namin itong hanap buhay mga pards. So ipapakita ko sa inyo kung gaano kalawak to ha. So ayan, tingnan nyo, puro asinan yung mga pards. Yan, puro asinan yan. Yan, harvest na yung iba. Yan. Tapos mga pards, papakita ko sa inyo kung sino yung aking magulang, yung tatay ko. So sa kanya ko talaga naman yung paggawa ng asin. So ayun mga pards, ayun yung magulang ko. Yan, yan ang tatay ko. Ang laki ng katawan yan dahil lang sa asin. Yan, tingnan mga pards, oh, kamukha. Oh. Diba? Diba? Ate, Oh. eh ako rin, mainit eh. Ay, hindi. Sige na, init eh. Ay, ikaw rin. So mga pards, itry natin gumawa ng asin. Kung anong ma-experience natin paano magawa ng asin ha. Sa Pilipinas, marunong ako gumawa nito. Pero malawak sa ibang klase. Kasi sa ano lang to, parang pispan lang din siya natuyo. Pero dito mga pards, iba. So tara. 盐铲，这样，对这样，铲， Okay. 然后铲了，然后就这样装进里面。好。好，回去这个不要吃哦。啊。好，可以放在这里面，它 OK 放久会变硬。啊。好，就跟小盐山那样。好。来， So mga pards, i-try na natin to ha. So ito na, ito yung gamit niya sa paggawa. So ganyan. So may bayad to, 250. So may asin na dito, kuskusin na lang natin. So tingnan yung forma ko, di ba? So ito ang gamit natin, saka ito. Oh, malit na pala, tapos ito. Oh, yan. Tingnan nyo. So may asin na, kuskusin na lang natin mga pards. Tingnan nyo ha. Ay, madali lang. Tapos ilagay daw sa loob. Ayan. Dahil mo na-harvest ah. Para tayo naglalaro nito mga pards. Malat kaya to? Yan. Ang pangluto ko. Tingnan mo mga pards ah. Tingnan ko ah. Tingnan ko mga pards ah. Malat nga. Malat. Dito sa amin, sa asinan, ang hirap ng buhay dito. Kailangan mo magbilad sa araw. Kailangan mo talaga mga gano'n dito, balat ng buto. Kasi napakainit. So marami akong pinapaaral. Marami akong binubuhay na pamilya. So ito lang yung hanap buhay namin. Baka naman yung gobyerno natin dyan sa Pilipinas, baka naman. Ito yung trabaho dito sa Taiwan, taga-ano ng asin. Libre na rin ulam to. Sa isang araw, ilang ganyan ang nagagawa mo? Mga ganito, mga isa lang. Hirap punuin yan. Hirap punuin yan, lalo pag ganitong pala mo. Pag ganito yung pala mo, ang hirap punuin. So, ganyan. Tapos yung bayad nito, ano lang, tininti lang. So paano kung ipapakain ko sa pamilya ko? So ang dami ko pinapaaral. Tapos may arthritis sa cardioma pa ako. Tapos high blood pa ako. Tapos na tayo magkuskus ng asin. So for packing na tayo, for delivery na, for shopping na to. So free shipping to mga pards. Isang taon nga lang darating. So sa gustong bumili ng asin dyan, so isang ganito 500. May libre na kayong pala. May libre pa kayong pangkuskus. Tapos ang init. Yan mga pards. So ito lang yung kabuhayan namin dito sa sa Taiwan. Yung asinan. So mga pards,
malaki pa yung binayad namin dito kaysa kinikita namin sa asinan. So nakabalot na tayo ng isa. So dalawa yung order natin na asin. So isang ganito mga pards 500. So kikita tayo dito mga pards kasi 1,000 yung may binta natin. Kaso mga pards, ano to? Free delivery, 1 taon niya lang darating. Sa lahat ng order dyan. So simula ngayon mag-order na kayo. So nasa ano yan? Nasa blue basket na yan. So pakita mo yung basket. So ayun. Ay drum pala, drum. So mag-order na kayo. Tapos kasi matagal. 1 taon bago darating sa inyo yung asin nyo. So magtiis muna kayo ng pagluluto na walang asin. Tapos tapos ang init. Nagpapaalat ng asin. Parang pawis ko atang nabubuo dito na nabubuo na asin eh. Mga parts yung maalat ha. Ito ang dami ito. Alat. Tapos siya naman mga parts oh. Siya naman nag-ano ng asin. Yan. May pangluto na tayo. Aye! Magkano kinikita mo dyan? Magkano lang po? Marang maarte naman tong taga ano ng asin na to. Maalat ba yan? First time yun. Tikman mo nga kung maalat. Ha? Tikman mo kung maalat. Man ko. Alat. Galing. So yan lang yung kabuhayan mo, yung asinan. Kumusta naman yung kita dyan? Bibenta ko. Bibinta niya raw. Magkano ang binta mo dyan? 500 isang ganito. Suluhin mo na lang yung asin mo. Sali na. So ano experience? Ano experience ng asin? Okay. Okay. So mga parts, pagkatapos natin mag-harvest ng asin, so mag-merienda muna tayo, palamig muna tayo. Tapos babalik naman natin tayo mga ganun na yung buhay namin dito. Lasa ko pa rin yung alat. So mga parts, tapos na tayo doon sa pagkuskus ng asin. So sulit yung experience natin doon mga parts. So naranasan natin magkuskus ng asin. Tapos hanip pa yung sombrero natin doon mga parts. Napakainit lang sobra. Kasi malapit sa dagat mga parts. So sobrang lagkit sa grabing pawis ko doon. So ito, si partner, gustong gusto magkaroon ng DIY na souvenir mga parts. So yung sinasandok niya pala mga parts, asin yan. So nilagyan ng iba't ibang kulay. Tapos may nilagay sila mga parts na chemical na para hindi malulusaw yung asin. So lupet. Ang ganda ng idea nila mga parts. So yung bote na hawak-hawak ni partner pala mga parts, 70 inti yan, may bayad. So ikaw bahala kung anong kulay yung pagpatong-patungin mo. So napakahilig kasi ni partner mga parts sa ganyan DIY. Basta may DIY yung pasyalan mga parts, gustong-gusto niya yon. So ako lang yung ayaw kasi matagal. Matagal siya matapos, hindi kagaya nung souvenir na bilhin mo lang agad. Tapos uwi na. So ayan, tuwan-tuwa siya eh. Kasi naka-DIY siya. Pero ang ganda naman mga parts. Tingnan sa mukha nyo, tuwan-tuwa siya eh. So ayan o, tingnan nyo, iba't ibang kulay. So ang daming kulay mga parts. Ikaw bahala kung anong gusto mong kulay na pagpatong-patungay mga parts. So ayan o. Napakaganda ng mga kulay mga parts. Tapos pag napuno mo yan mga parts, ibabalik mo yan doon sa may counter. Tapos tatakpan nila yan. So ayan, pinupuno pa ni partner. Dapat mga parts siksikin mo maigi. Pag tinakpan, siksik na siksik sa mga parts para yung kulay na nagpatong-patong hindi magkahalo-halo. So ayan, sinisiksik niya maigi. So ito na yung mga parts yung pangibabaw na kulay. Tapos ito mga parts gawa sa asin. Parang kristal yung itsura ng mga parts So ito na mga parts. So tatakpan na. So ayan, hindi pa masyado na puno. Dinagdagan na lang ng bantay mga parts. Ayun, pinukpok na. Tapos pinapili siya ng kung anong kulay mga parts yung tali. So
Pinili niyang pula. Tawa na naman si partner, may souvenir na naman siya. Tapos DIY pa. So mga pards, punta tayo dun sa isang bundok na asin mga pards. So ayan mga pards oh. Asin yan. Ginawa nilang bundok. So akyatin natin yan mga pards. So ito na, paakyat na tayo. So ang lupit ng idea nito nila mga pards. So ang asin, ginawa nilang bundok. So mataas-taas din to mga pards na bundok na to. So yung kalain mo, yung asin pala pwede gawing isang bundok. So maraming pumunta dito mga pards, lalo na mga Pilipino. Dahil yung pasyalan na to, malapit lang to sa mga pabrika saka dorm ng mga Pinoy dito sa Tainan. Totoong asin yan mga pards. So nilagyan na nila nung pangpatigas para hindi malusaw yung asin. So nagiging overlooking sa mga pards. Tapos pag tiningnan mo yung paligid, tanaw na tanaw mo yung kapaligiran. So ang ganda. So tingnan nyo ng mga pards oh. So yung paligid dito mga pards, puro asinan yan. So talagang gumagawa talaga sila dito ng asin. Tapos naisip nila na gumawa ng pasyalan dito para dagdag kita na rin sa makilala yung lugar nila mga pards. So napakalupit na idea nila mga pards. So mga pards, hanggang dito na lang yung vlog natin. So kita-kits tayo next vlog. So maraming salamat.